is Jesus. And this morning, ako nang suryahan na, nakanta, marina, ikanta ang sandig lang. Now we know the life of Christians, wala ta kabalo kung unsay may tabo sa ugma. Posible karon murag okay ta, iyahay ta. But wala gyud ma-control ang ugma gyud. Kasagaran pag-abot sa ugma, troubles will come, problems will come, and daghan kay mga posible nga mahitabo. But thank the Lord that there is hope. Amen? And that is the Lord Jesus Christ. Kita magdugas ng Biblia, Lucas, Kapitulo 2, versikulo, Luke chapter 2, verse number, I think we start in, taas kayo ang verse 1, ambakan ng kadali, chapter, because of time. Okay, chapter 2, verse number, sugdan nato ubasa sa verse number, I think 13, okay, 13 or 12, 13 or 12, okay? Dito mag-tuon karon. Kung makita mo, please stand, palihog ko o tindog, and then natutagaan o pagkahod ng pulong sa Ginoo. As I said, yung makita mo ang birth of Christ sa duha lang ka book, in the book of Matthew, chapter number 2, and then Luke, chapter number 2. So, dila na makita na. So, ang gospel, you can find the gospel, you can read the gospel from Matthew, Mark, Luke, and John. But ang gitawag igsoon nga birth of Christ or pagkahimugso ni Christ, makita lang nato diha sa verse sa duha lang ka book, Matthew and book of Luke. Okay, so go sa verse 8. Okay, so go sa verse 8 and then down to verse number 20. Okay, kung Bisaya imong Bible, kung wala man kay Bible, so paminaw lang, you can listen, you can hear the word of God, no? Always remember nga ang pagpaminaw mauna ang tinubdan sa pagtuo, okay? Pagpaminaw sa pulong sa Dios by faith, cometh by hearing, and hearing by the word of God. So importante nga ang pagpaminaw igsoon, and I believe na ay dakong kahimuan kung nagkapaminaw pa sa pulong sa Dios. But kung makabasa man ka o naman din, naman kay Biblia, please read, and then try na to i-emphasize ang pulong sa Ginoo this morning. So good sa 8 down to verse number 20, and then so good basa ang mga babae, balos ang lalaki, then babae na po, lalaki, babae, lalaki, so on and so forth. Verse number 20. Sabay taong basa tanan. Okay, verse number 8, babae lang, may start, begin. And there were sitting down shepherds abiding in the field, keeping watch over the flock by night. And lo, the angels of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. Verse 10. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you thy tidings of great joy, which shall be to all people. Verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Verse 12. And they shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angels of the multitude, and the heavenly host praising God and saying, verse 14. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. 15. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said unto another, Let us now go into heaven unto the Bethlehem, and see these things which is come to pass, which the Lord had made known unto us. Verse number 16. And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. 17, lalaki lang. And when they had seen it, they made known abroad the saying which he told them concerning this child. Verse 18. And all they that heard and wondered at those things which were told them by the shepherds. 19. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Verse 20, start, begin. And the shepherds returned glorifying and praising God for all the things that we had heard and seen as it was told. Let us pray. Lord, once again, salamat sa imong pulong, salamat sa Biblia, Lord. Nga sa simple, Lord God, na pag-appreciate sa imong pagkatao, Lord, na aming natunan. Lord, ang kalibutan, nagatudlo o mali na pagtulunan. But salamat ka na ay Biblia na nagakorek na mo, Lord, how to celebrate rightly Christmas, Lord, sa among kinabuhi. Salamat, Lord, ka na ay hope sa Christmas. And that's you, Lord, the Lord Jesus, na mga natawa ni kalibutan na para mamatay, ilubog, mabanhaw para sa among mga sala. Lord, this morning, ako pag-ampo, tabangan ni mo matag-usa. Whatever, kung sa ilay ni mo, Lord, sa among kinabuhi, ako pag-ampo, Lord God, ikaw magkahatag kadaugan. I-bless, O God, akong pagwali. Use me this morning. Lamdagi ko, Lord God, sa imong balaang spirito. Tuyugi ko, Lord God, sa imong gahong. And also bless your people this morning, O God. Convict their hearts. Holy Spirit, be with us.
karon nga buntag. Among ginabalik tanan ko gimaya sa imong ngalan. We love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Please be seated. Salamat. Once again, mayong buntag. Enjoy ba ang tanan? Okay, gabay na dyan. Dala na ng kalimuto. Maguli na lagitan. Ay lagpas-pas. Okay? Now, ako lang nag-review last Sunday. Kung wala ka itong last Sunday, mao ni among mensahe, The Wise Man. Ang among gitun-an, ang Book of Matthew. Pila ganito ka, asa ganito makita ang Birth of Christ? The Book of Matthew chapter 2 and what? Luke chapter 2. So, importante na siya. Nga itong masabtan. And then, na-diferensya sa Matthew o sa Luke. Okay? Pero dili conflict. Naay lalahing event ang pagkita ko sa birth ni Christ for dili conflict. Now, the last Sunday, we're talking about the wise man. Pila ganit ka wise man? Many. Dadhan. Pila ka gifts? Tulo. Tama ba? O, tulo ka gifts. Kung sakit ka gifts? Gold, frankincense, and what? Myrrh. And then next. Okay, kung sa pagganito ang wise man. And then the wise man, kung sa ganito, ilang gipangita si Jesus, the sick Christ. Not only to see Christ, but also sa man, the worship. And last, kung saan naman dito gani, and then they presented what? Gifts. So ang mga wise men, dili sila wise tungod kay bright sila, or maalamon sila, or nagkwartahan sila, or ilado sila. They called wise because they seek Jesus. No, naasalay panahon nga pangitaon si Kristo, dahil ilang nakitaan si Kristo, gisimba nila si Kristo, and the last, nihatag sila diha ng Kristo. Amen? Unta ang ana atong kinaiya tusuhan no. Sa diha ka naluwas ta, musimpag sa Ginoo. Amen. Sa diha ka musimpag sa Ginoo, hatag na ko sa Ginoo. Amen. So ana ang atong gitawag ka kinabuhi Kristohanon. So that's why karon igsoon atong tan-awon in the different parts of the Biblia about sa pagkatao ni Christ ug mao ni ang Luke. The Luke chapter number 2 talking about what? The shepherd magbalantay. Okay, dili siya wise man. Ang naano po rin ang mga tao is ang mga magbalantay. And then this morning, the same thing ang gigantagan sa mga special. Ang title sa mensahe this morning is all about the hope of Christmas. Sa Bisaya pa, ang paglaom sa Pasko. Kasi paglaom sa Pasko, Pastor, unta makadawat ko 20 mil, Pastor. Paglaom na para maimpas ako mga utang. Okay. Unta, Pastor, na ako'y madawat sa sakyanan, Pastor. Paglaong na Pastor. Sa Pasko, Pastor. Naapay lagad, Pastor. Now, so, always remember this. Kaya mga butana, dili naman ang paglaong ni mo. So, sama sa ikanta, ginag so, the real hope of Christmas is the Lord Jesus Christ. As I said last Sunday, maski pagkakabot ni mong tiwong kalibutan, maangko ni mong butang, aning kalibutan na, pero kung imong talag padulong sa impyerno, wala yapay kapuslanan. Amen? So, that's why importante. The hope of Christmas. Walay lain kisama, it is the Lord Jesus Christ. Our hope is Jesus. Amen? Gikanta na ganina. He is the anchor of our salvation. The ruler of this universe. The one who is control. He saved us. And He will keep us till the end. The rock of our salvation. On Christ we will depend. Amen? What a blessed song. Kung imo lang nasabtan ang every lyrics sa kanta gina igsoon, yes, kabalo ko problemado ka. Yes, kabalo ko na akay makinahanglan. Yes, kabalo ko na akay ginabatya karon. But I believe why laing paglaom si Kristo yun. The hope of my salvation. Walay lain. Jesus Christ is the only hope for the people. Dili warta. Dili nakabutang ani kalibutan na. Dili mga pangandol at kalibutana. You know what? Igsoon why laing hope in Christmas. And that is the Lord Jesus Christ. If you can find sa itong ibasa ganina, kung imong makitaan sa diya ang mga shepherd, pag-announce pa lang daan sa mga anghel igsoon, sa mga shepherd, nindot na tayo, na anay greater joy na nakitaan. I believe igsoon, if you have truly na ay gitawag na paglaom niya kang Christ, na ay na kung kayong kalipay. Amen? O tanawa ang Biblia. Ang ibasa nila, verse number 10. Ang sayo sa Bible, verse number 10. And the Bible says, Luke chapter 2, verse number 10. Tanawa ito Bible. Kung sayo sa Bible, Luke chapter 10, Luke chapter 2, and verse number 10. What the Bible says, ingon sa diya. Ito ibasa nila, verse 10. And ingon nila, o ang anghel, ingon, ngadto kanila. Ayaw kahadlok kay tanawa. Ako nagdala kaninyo o kusaman. Maayo nga balita. Now when the angels came to the shepherd, ang mga anghel igsoon doon sa mga tigbalantay sa karnero, o iyan yung i-announce sa Bible verse 10 diya, o tanawa ko nagdala ninyo, ayaw mo kahadlok sila, o tanawa,
Tagala kaninyo og maayo nga balita sa dakong usaman kalipay. Now, igsoon with the shepherd, gisuryahan, igsoon sa mga anghel, gi-announce ang birth of Christ. And by the way, igsoon kanina time, mauli ang time na gi-explain sa angels, sa mga shepherd, and the shepherd, niadto kang Christ. And verse number 20, mauli na great joy. Our hope is Jesus. Kung naa kay hope, paglaog ang Kristo, magkaroon kag kalipay, just like the shepherd, na ilang na-experience. Verse 20, tawag ang Bible niya, og ang mga magbalantay sa karniro, mipalik nga usaman nagahimaya o nagadalig sa Dios tungod sa tanang mga butang nga ilang nadunggan o nakita ingon sa gisulti kanila. Now igsoon mark this, when the angels came to the shepherd, gi-announce nila, okay, ayaw mo gaano, fear not, na ako'y nindot kayo nga balita, and nindot kayo nga great joy, na ay nako kayong paglaom. Unsa paglaom? Ang paglaom nga natao ang manluluwas. Ang paglaom nga di nakamalaglag. Ang paglaom nga na ay kinabuhi walay katapusan. Remember, so when the angels announced to the shepherd, they have a great joy. Maybe this morning, sa atong ginahuna-huna karon, maybe naanay mga butang ako sa din nagakapalibog sa imo. Maybe sa atong bundag ay mga problems nga makaingon ka wa nagipag-asa. Maybe this morning na ay mga butang nga nagahatag og problema nimo, na ay mga pagsulay, na ay mga butang ko sa din makaingon ta wa nagipaglaom, wa nagipag-asa. But I'm telling this morning, there is Jesus who give us hope. Usahay lang jud, wala lang ginato na sabtan kung unsa kagamhanan ang imong Dios. Usahay lang jud ginato maibalan kung unsa kadako ang atong Dios. Don't give up. Always look to Jesus. Sa mga butang nga ni kalibutana, makapaluyan nimo. Sa mga butang nga ni kalibutana, nakadalag problema nimo. Always remember, don't give up. Amen. Look to Jesus. Lantaw kay Kristo, ino man naa siyang paglaom. Okay? By the way, mo niya kung sabtan, Christmas is not all about the lights. Why may maani? It's not all about the decorations. Dili lang ng mga fireworks na. Dili lang ng mga nindot kay mga lantawon diya. Ang Christmas is dili about sa gitawag ng mga regalo nga imong madawat. Ang tawag nga Pasko igsoon, wala nagamatan igsoon sa mga gatherings o sa mga party nga nahitabo. Kabalo ba ka igsoon unsa ang tinuod nga Christmas? Ang pag-celebrate sa manluluwas. Ang pag-ila nga si Kristo mo ay atong paglaom. Ang pag-ila nga ay kalipay mong hakat ng Kristo. Now, by the way, igsoon kung Kristohanon ka, kung luwas ka, kung naa kay Kristo, naa ay niyo nga kalipay. Ang kalipay sa kalibutan, maybe pila lang ka-adlaw, maybe pila lang ka-days, mula pa yun na. Pero ang tinuod nga kalipay na kay Kristo, ang tinuod nga kalipay na imong na angko ng paglaong gikan kang Kristo, I'm telling you, you have a greater joy. Kapantay ka sabi na ang problemado na kayo na? Wala tayong agon, wala, kaya ba? Makita hindi mo ba nga, naagay something na kulang, na something na ginaproblemahan nila. For if you remember that the Lord Jesus Christ, makain na naagang paglao man eh, karoon man eh, dali naman eh. Kung baka may kaulong karoon mga matay niya, atong gabi langit. Amen? So ayaw po na po sa muray kamatyan nito eh. Manikamot. Kaya na I hope, na ay paglaong kang Christ. And by the way, igsoon, Christ is the only hope. Siya lang ginangatong igsoon na makahalas sa tuwa of hope igsoon. The Lord and the only, sabi kita wag ka kinabuhi. Na igsoon, we celebrate Christmas. We celebrate Christmas because we acknowledge the birth of Christ. We understand. We appreciate the day nga si Christ natawa ni kalibutan. And always remember, there is hope in Jesus. The hope of Christmas. Walay lain, kundi ang mabutan ni kalibutan, kundi si Kristo ra gyud. Now, adto atong puntos. Nga ano man pastor, nga si Kristo man ang atong paglaom. Naisip ba mo na? Pastor, nga naman nga si Christ na maganda atong hope. Nga nung siya na maganda atong paglaom as Kristohanon, nga nung siya na atong paglaom. Now, atong atuan mga pulong sa Ginoo this morning. And tulong lang kabutang atong matunan. Umanon ako ni, nag-try my best na mamangkog sa'yo, ato ni umanon karon about sa mga shepherd. Okay? Tulong kabutang nga atong masabtan igsoon sa karon nga buntag, nga anong si Kristo lang man ang paglaom. Number 1, atong abrihan, verse number 11. Luke chapter number 2 and verse number 11. Dito pa ako lang unang puntos. Verse number 11, the Bible says, for unto you is born this day. Gi-announce sa mga angels, in the city of David. The next word, what is the next word? A what?
Basahan ka niyo. Sa Bisaya, unsa sa Bisaya? Manluluwas. Iyon sa verse 11 na, kay nga na kaninyo, nahimugso na ining adlaw, kasundahan ni David, ang usa ka manluluwas. Now, Exxon, this morning, I'm telling you, Jesus is the only hope for Christmas. Kaya naman, He is the only Savior. Dili ang makayong buhat, dili ang baptis sa simbahan, dili ang bautismo, wala ay makaluwas mo. That is the Lord Jesus Christ. And that's why this is the only hope. Isipon ko na mo, Exxon, kung wala na tao si Christ, asa ka patulong ron. Dili biya ka pinili. Dili biya ka Hudyo. Dili ka part sa kitawag ng family of God. But thank the Lord, when God saw our need, nga makasala ta, padulong sa impyerno, mga hintil man ta, di man ta mga Hudyo. But thank the Lord that because of the love of God, He gave His only begotten Son, and that name is what? Jesus. He is the Savior. Ano biya pa sa verse? In the book of John chapter 4, Juan kapitulo 4, versikulo 42. Mao na importante imong Biblia abrihan, sulatin na imong Biblia. Butang niya ang mga yung mga verses sa Ginoo nga nagpapatuod nga siya ang manluluwas. He is the Savior. John chapter 4 verse 42. Yes, we have religion. Na atay reliyon baptista. Pero ang atong baptist simbahan dili na mao manluluwas. Ang atong manluluwas wala lain kundi si Kristo rayon. John chapter 4 and verse number 42. Juan kapitulo 4 versikulo 42. Basahon ako diri. Lantaw lang sa imong mga mata. The Bible says in verse 42, og miingon ngadto sa babayi, karon kami nagtuo, dili tungod sa imong gisulti, kay kami mismo nakadungog kaniya, og nahibalo nga kini mao gayud si kinsa? Si Kristo. The next word, ang manluluwas sa kalibutan. What a great verse is on sa Bible nga nag-approve that the Savior walay laing makaluwas nimo, walay laing makaluwas sa kuha, kundi si Kristo lang yun. That is the Lord Jesus Christ. What is hope? Kanong siya malang hope? Kanong siya malang paglaong, pastor? Because Jesus is the Savior. Di lang sa mga Baptist, but yung sa Bible, so He is the Savior of the world. Tibuok kalibutan. What a blessing it's on this morning atong nasabtan nga walay laing paglaom, walay laing pag-asa, walay laing paglaom imong kalag, kung dili naalag ang Christ kasi siya rin ang manluluwas. As I said, dili malay nga nagasimba ta, dili malay nga nagabasa sa Bible, dili malay nga nagabuhat at maayo, dili malay nga nakasabapti sa simbahan, mahimo siyang mali kung dili kaluwas. Telling you son, the Savior. He is the Savior. Sa pagka-verse ng abrihan, 1 John chapter 4, and verse number 14, unang ahuan. Padulong sa book of Revelation, unang ahuan. Jesus is the Savior. He is a hope. Siya atong paglaom. Kaya siya atong manluluwas. For without Him, wala kita karon sa simbahan. Kung walay Kristo, walay Jesus Christ, Son, we are not here in the church today. And thank the Lord, ginaas siya. That's why nagatigong ta karon. 1 John chapter 4 and verse number 14. The Bible says, sa awang Biblia niya, ingon sa Bible 3, verse number 14, verse 1 John chapter 4, verse number 14. The Bible says, "O kita nakakita, o nagpamatuod nga ang amahan ni padala sa anak aron mahimo nga unsa man manluluwas sa kalibutan." What a blessing, son! You can find verse that Jesus is the Savior. He is the one who can save us from sin. Walay laing makaluwas nimo. Walay laing makaluwas nimo. That is the Lord Jesus Christ. He is our hope because He is our Savior. Now, igsoon, walay laing manluluwas. Gawas ng Kristo. Walay pastor makaluwas nimo. Walay ministro nga makaluwas nimo. Walay simbahan nga makaluwas nimo. Ang makaluwas nimo, ikaw nga nisalig, nidawat ng Kristo, ang imo manluluwas. The Bible says He is the Savior of the world. He is the Savior of the world. I don't care kung unsay istorya sa kalibutan. I don't care kung unsay istorya sa mga religion. I don't care kung unsay istorya sa mga reliyoso nga tao. I don't care kung unsay istorya sa tao. But I care what the Bible says, that He is the Savior. And I believe that. Because He saved my life. Wala na ko nito tungod kinabasahan ako igsoon, but it will true in my life. Sa diha nga ako naangko naman manluluwas igsoon, na-prove yun ako that He is the truly Savior. Naman ni gisimba ka simbahan sa una. Naman ni relihiyon sa una. Nagasimba man ni, nagabuhat man ni maayo. But thank the Lord, dire igsoon sa Biblia, sabtan ako that Jesus is the Savior. Kailan kung
akong try sa una, bata pa ko. But the problem is, wala akong nasabtan na siya di ako manluluwas. People today are blind. They know Christ, kaila og Diyos, but the problem, they don't care na siya ay Savior. Always remember, the Bible says He is the Savior. Only Jesus born. Siya lang ang natao ang nagkalibutan na igsuon para mamatay. Unya ilubong pagkatulog alaw mabanaw para bayaran ang imong mga sala. Tawabilan balik ang Matthew chapter 1 verse 21. What is the purpose why Christ na sa kalibutan? Tanawon to ni. Tanawon mo kailangan igsuon. When only Christ born in this earth sa kanyang kalibutan and nabanaw pagkatulog alaw para naging maluwas sa gikan sa atong mga sala. Tanawon to ni. Chapter 1. Matthew chapter 1 and verse number 21. Ato basahon sa baytanan. And then we start begin. And she shall bring forth a son. And thou shalt call his name what? Jesus. For he shall save his people from their sins. Now, igsoon in sa Bible today, in verse number 21, og siya mahimugso ko sa kalalaking anak, og pagkatawgo na iyang ngalan na si Jesus, kay siya muluwas sa iyang katawhan, gikan sa ilang mga sala. Now, remember, igsoon, Jesus is our hope, because Jesus is what? The Savior. Always remember, my Bible, gina-remind so that Christ is the Savior. He is the only person who can save us. Siya lang din ang manluluwas. Wala na gilain. He was the one who died and paid for our sin and buried and rose again for the third day for our salvation. Always remember, Exxon, Christ is the Savior. Na I hope niya. Na ipaglaong niya, Exxon. Why? Kasi ang manluluwas. Di lang sa imong kalag, mas kasi imong problema. Di lang problema sa imong kalag, but even problema sa imong gitawag na physical. Maybe problema sa imong gitawag na financial. He is our Savior. Don't look another Savior. Jesus is enough. O wala na dapat inugang. Si Kristo igsoon, enough na niya nga manluluwas. Wala tayo angay puhaton. Igo na tayo risali. Jesus is the only hope of the Christmas because He is the Savior. Now, remember this. Karong Pasko ba? Karong Pasko. Kapag mga taani, ang ato mga pamilya magatigo maganda. Ang ato mga paryente, mga igsuon, ang ato mga lagyo, kayo mga paryente nasa layo, no igsuon. Ayaw di kalimot ay. Ay na saying mali ang gatherings, mali ang gitawag na magtapok-tapok, magkauntaon sa Pasko. Now, the greatest thing yung mga himo sa Pasko ito, kauban ng pamilya, kauban ng mga paryente, is to tell them that Jesus Christ is the Savior. Isuryahin sila na si Kristo lang din ang makaluwas nila. Isuryahin sila nga walay laing manluluwas, walay laing makaluwas nila, kundi si Kristo lang. That is the greatest time. Mao na pinaka-greatest time igsoon nga magatigom ta. Ang ilang manahuna ana is prepare ka because they think that Christmas is the Lord Jesus Christ. Ang kulang lang sa pagpasabot ka lang. Ang pag-istorya lang sa ilaha, nganong na ay Christmas. Try to explain to them how to get saved. Try to share your testimony kung sinatapos sa mong kinabuhi. And diyan ay mga kailan ang imong manluluwas, the Savior. And ang pag-exhort, ang greatest time nga ang imong mga relatives maluwas sila. Now, we know exhort, you cannot save your family. Di mo kaya lang sa imong mga pamilya. Di mo kaya lang sa imong gitawag ng mga relatives. But Jesus, makaya lang sa imong mga pamilya. Christ can save your family. Ang Ginoo makaluwas sa imong pamilya, sa imong mga relatives, sa imong mga friends. Always remember, nganong kailangan tag Savior? Nganong kailangan tag manluluwas? Because the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Kay ang tanan nakasala o nagkabsan sa himaya sa Dios. Kailangan tag Savior. Kailangan mo og Savior. Kailangan atong pamilya og manluluwas. Kaya ano man, tanan tasalan. Tanan tapakyas. Tanan ta nakalapas sa tubangan sa Dios. That's why kailangan tag manluluwas and thank the Lord at our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Hindi ka malipay ng ison. Di na ikaw mabayad sa imong sala. So yung tinuod na imo di balansihon, kada atong sala nga sa tuwa ison bayaran gid mo sa linaw nga kalayo. Ano ba Bible says kanang sala nga sa tuwa imo lang langoy nito po pila na hangtod sa hangtod. Mga ulod di mamatay, gawas imong mata, mabos ang ilong, dunggan sa imong bakba. Ulod ha? Okay lang. Ang ulod o wate. Dili, di wate ulod lang. Ito kailang ulod sa terno. Mga tuloy lang gani ka. Kiligon, lang gani ka. Kung saan kay batiko ni mo, ang ulod mo sa mong lunggan. Mugawas sa mong mata. Mata sa mong ilong. Ilong sa mong bakbak, sa mong tiyan. Latay sa mong nakos. Masa kang ilo na. Maong talay payments sa mong sana. Maong talay payments sa akong sana. But thank the Lord na ay Kristo. Amen?
na ay Jesus. The word Jesus means the Savior. And Christ means the Messiah. Jesus Christ, the Savior. And Christ means the Messiah. So that's why, ato makita na iso number 1 point, the hope of Christmas is none other than, that is the Lord Jesus Christ. Why? Because He is the Savior. Number 2, kita magdugay. Number 2 ta, ato agian, John chapter 3, verse 15 down to verse number 18. Juan kapitulo 3, versikulo 15 hangtod sa 18. Now, igsoon, our Savior, what a greatest thing na tumasabtan igsoon, nga naatay manluluwas na tao sa kalibutan. And that is the Lord Jesus Christ. John chapter number 3, verse 15 down to verse 18. Familiar verse. O simple na kayo mensahe igsoon, it will remind us. Number 1 point, Jesus is our hope because Jesus is our Savior. Number 2, because Jesus can give us eternal life. Because si Kristo lang ang makahatag na ito kinabuhing dayon. Tanaw ba chapter 3, verse 15 down to verse 18. Ato ba sa sabay, tara na start, begin. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Verse 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him He might be saved. Verse 18. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Now, so on verse number 15, the Bible says, aron si bilang kinsa nga nagatuod diha kaniya dili gayud malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Remember, so the hope is Christmas. Number 1, because He is the Savior. Number 2, because He is the only person who can give you eternal life. No one, walay libro aning kalibutan na igsoon nga gatudlo sa iba paunsa ka makasunod sa langit. Walay libro aning kalibutan na igsoon nga makalabaw sa Bible nga makabalo ka unsa eternal life. But thank the Lord, there is a Bible na ay Biblia nga nagatudlo nimo nga ang eternal life maangko nimo kay Jesus Christ. And He is the only person can give you that. Ang eternal life tinamahatag sa mayor. Ang eternal life tinamahatag kung itawag ang presidente. Ang eternal life tinamahatag sa tao. Ang eternal life ang muhatag ana. That is the Lord Jesus Christ. Kinabuhi mo lang katapusan ba? Eternal life means mabuhi ka hangtod sa hangtod. Ang tao manggod walay posible kung mamatay. Kung ang tao mamatay kung dili ka luwas, iyo sa Biblia, muadto ka sa tawag nga kamatayon, walay katapusan ng kamatayon. Walay katapusan ng pag-antos. Impierno na siya. Maunang lugar, igsuon nga kasi mo na padulgan nimo kung nakakay sala. Kung wala kay salig kang Kristo, wala kay dawat kang Kristo. The Bible says, kana ka mga sala, igsuon, bayaran nimo na sa linaw nga kayo after ka mamatay. But thank the Lord, na ay gitawag na in the other side, na ay good news, na ay good thing. Na makuha kang Christ, na paglaom kang Christ, dili na ka maatog impierno, dili na ka malaglag. But thank the Lord, that eternal life, gikan lang kang Kristo. Amen? Always remember that only Christ can give us eternal life. Duwa lang igsoon, padulungan sa tao kung mamatay, eternal death, eternal life. Eternal death means hangtod sa hangtod, mamatay ka, pag-antos ka sa linaw ng kalayo. But eternal life means hangtod sa hangtod pod, na ay kalipay, hangtod sa hangtod pod, na ay greater joy, kauban nimo imong manluluwas, kauban nimo ang Dios, hangtod sa hangtod. Amen? Wala na ay makatag eternal life nimo. Maski asa ka moadto, maski moadto mga sa mga tao, di nila mahatag eternal life. Tingnan man ang eternal life na alang jud kang Jesus Christ. Amen? Ingon sa Bible ato nga brihan 1 John chapter 5 verse 11. Only the Bible can tell us about having eternal life. Ang Ginoo, ang Biblia ay igsuon mo rin pamaagi nato nga atong masabtan kung unsa eternal life, unsa ang kinabuhing dayon. 1 John chapter 5, familiar verse na siya igsuon. 1 John chapter 5 verse number 11 and down to verse number 13. A blessed verse, kung naa kay bulpen, markahin niyo kaning verse igsuon, makatabang nimo. Ayun sa Bible, basa na ko ni, natawa na si mong mga mata. Verse number 11, the Bible says, o kini mao ang pamatuod, nga ang Dios nakahatag kanato sa usaman, kinabuhing dayon. Mark this, ang Ginoo naghatag na sa daan. Wala pa sa naghatag mamatay na ka, samtang buhi pa ka, giprovide na sa Ginoo kinabuhing walay katapusan. Ayaw na, kabuta ka, may pag-al, pastor, ang Diyos na lang di bahala kung mamatay na kunaw. Kung ang Diyos bahala, ang Bible ay makasala ka, ilabay ka sa linaw ka kalayo. Gusto ka na? Dili. Dapat
masabtan nimo ang eternal life. O verse number 12, gihatag sa Ginoo ang kinabuhing walay katapos. Verse number 12, what the Bible says, siya nga nakabaton sa anak, may kinabuhi. Lisod sa yun. Sa iyo na kaya sabto, ligsoon, di na lisod. Nga naman, kung naatay anak, kung naasi mo si Christ, naatay eternal life. Mauna ang kinabuhing dahil wala sa relihon, ang kinabuhing wala sa maayong binuhatan, ang kinabuhing dahil naasaman, naakang Kristo. Kung naay Kristo, naay kaluwasan. Kung walay Kristo, walay kinabuhing, walay katapusan. That is the Bible says. Klaro kayo sa Biblia. Verse number 12, dalawang Biblia na. Siya na nakabaton sa anak, may kinabuhi. O siya nga wala nakabaton sa anak sa Diyos, walay kinabuhi. Kinsa nga anak ang ginensyon dire? Kinsa ang anak istoryahan dire? Anak sa Dios o walay na ay anak ang Dios. Kinsa naman? That is the Lord Jesus Christ. Ingon ang Biblia, He is the only begotten Son of God. Walay na ay anak ang Dios, kundi si Kristo lang. Dili ko mga tao nga nasa dabo kasi gibuloy nga nag-claim sa anak sa Dios. Amen? Usa lang ang anak sa Dios. And that is the Lord Jesus Christ. O ingon ang Bible verse number 13, the Bible says, kining mga butanga, gisulat ko nga na kaninyo, nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios. Next word, aron kamo masayod, nga kamo aduna nay kinabuhing dayon na igsoon. Tanggalan na imong una at asor ang Ginoo nagay bahala kung mamatay ko sa kapatuloy na. Tanggalan na. Kaya kini nga verse na nagmatuod siya, samtang buhi pa ka dapat nakabalo ka nga naa kay kinabuhi nga walay katapusan. Kay basic maabot ang kamatayon ulahi na ang tanan. Ang tao mamatay wala na tayo maguntas. Ang tao mamatay wala na tayo magawat sa Ginoo. Ang tao dapat maluwas siya samtang buhi pa. Mula yung sumayo, dapat pasayod ka. Wala man yung Ginoo diya o sige ako ni bahala. Mamatay na ka, ako ni bahala, pagbuot ang mahal, magsimba lang diya wala. Ang Bible na ingon sa diya, aron kamo masayod nga naa namoy kinabuhing dayon. Di isuon ang kaluwasan. Ang kaluwasan kung imong sabton sayo na kaayo, ano man? Regalo. Ato ba yan? Familiar verse, kabalo ba ni Romans chapter 6 verse 23. Okay? Nindot kayo nagsuon, ang kinabuhing dayon, ang kinabuhing walay katapusan, di na ginhaguan. Di na yun kaya kailangan bayaran. Di na yun mo kailangan nga pagkapuhay pa. Kaya kung kaning pag-angkon sa kinabuhing walay katapusan, pagkapuhay ni, patay kita. Mauna gitong mga mekano kaya kasigilong. Masalamat tali. Ang pag-angkon sa kinabuhing walay katapusan, walay pabor. No? Kasi kung sa dagbuhay na to, duwa to sa Ginoo. Amen? Tara na ni. Regalo na to. Nindot kayo nyo Dili, siguro ni sa sabto no, kung sa kinabuhing dayon, o Roma, Capitulo 6, versikulo 23, naigsoon, every time nga magatuon ka sa Bible, makatuon ka. Every time nagabasa ka, nagapaminaw ka, makalearn ka. Okay, Roma, Capitulo 6, versikulo 23, basahan ko sa ako, dali, sundila sa imong mga mata. Familiar verse, memorize sa uban, ingon sa Bible, verse 23, kay ang bayad sa sala, o sa gani, mao ang kamatayon. But next phrase, apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Jesucristo nga atong Ginoo. What a verse igsoon. Unsa ang kaluwasan? Unsa ang kinabuhing dayon? Regalo. Murag karon nga itong mga pasto ba? Okay? Pero pasto, tanang kita ginahan mo tao regalo kung mo hatag regalo ginahan kita anak, di ba? Kinsa gud ginahan anak? Pas kinsa sa tuwa dali karon nga buntag kung mugawas ka dito, nag-aata ka regalo, malipay ka, ma-enjoy ka, o mudawat ka, kapaluman ka, regalo naman na. Pero kung muhatag ka regalo, unya maingon ka, Brad, naku yung regalo si mo. Ano ba? Mandi ang Diyo, Mandi ang Diyo. Kung sali ba regalo o negosyo? Sure mo ba? Kaya kung regalo, wala pa ibayad. Di ba? Dili, wala regalo kung naibayad, na muna nakapait sa tao. Ang tao na nagregalo, malingkawot para bayaran ang regalo. Regalo ba? Di na regalo di ba? Kung regalo, di na hangay habuan. Di na ka mabinutan, di na kailangan magsimba para maluwas ka. Ang kaluwasan, naalang diya sa pagdawat ng Kristo, kung maluwas na ka, muna ng time na musimba ka, magbuhat na kagbayo. Muna ang klaro nga pagka-istorya. Kung ang kaluwasan, ang kinabuhing dahil sa regalo na siya, kung imo na siyang maangkon, wala doon ay kapalit. Wala doon ay payment. Di na kailangan maghago, di na kailangan magbayad. Kaya nga naman, gibayaran naman Jesus Christ sa cross sa Calvary.
Ang tanan gibayran naman niya. Sumauna ang eternal life, ang kinabuhing dayon iyong Biblia. That is a gift. That is a regalo. Gasa lang yun na. Nga kung imong dawaton, maimuha. Kung di mo dawaton, di maimuha. Mao na iksoon sa mga tao na di makasabot, ang kaluwasan para nila lisod. Pero sa tao na nakasabot, ang kaluwasan, ang kinabuhing dayon, dili yun lisod. Ano man? Dili ba na sayon na ikaw na kamudawa? Lisod ba na kadawato ng imong kaluwasan? Lisod ba nga ikaw lang kamudawat sa eternal life? Mukha na ang tao ka, grabe puno pastor, nakasayon yung kaluwasan. Yes. Mo maingon sa Biblia, dili ba ka naghimo sa kaluwasan? Ang Ginoo man, ang Dios man, naama sa Biblia, nga ang kaluwasan, regalo, ang tinabuhin kayo, walay kita po is what? It is, isa pa ka verse na yan. Now, mark this. Kung na kay ballpen, pamatahin mong Biblia. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ephesus. After the book of Galatians, Galatia, Ephesians 2, 8 and 9. Now, diri igsoon, mapamilyar na ka ni mga verse ni, kung tanawin mo siya, importante. Importante ni siya. It will strengthen, it will strong our faith. Dira sa Ginoo tungod kay mao ni mga butang. Only Jesus can give us eternal life. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ingon ang Bible dia, try to understand this. Verse 8. Ingon sa Bible dia, kay tungod sa grasya, unsa gani na? Kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Klaro na kay ay. Grasya lang sa Ginoo nga naluwas ta. Unsa ang grasya? Dili ka angayan pero gipaturan ba? Mo na grasya, dili ka angayan pero gipaturan ka. Muna yung sa Bible niya, tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Tawa next phrase, ingon niya, o kana dili sa inyong musaman kaugalingon. What a clear verse na sa Bible igsoon nga ang kaluwasan dili sa imong pagpaningkamot, ang kaluwasan dili sa imong gitawagan kaugalingon, kundi sa imong pagtuo diha ang Kristo. Next verse. Kaawa niya, dili sa imong kagalingon, sumpay, kini gasa sa Dios. O nga na word ng gift dira. Nga na word ng gasa. Sa imong lantaw, lisod ba daw ng gasa? Dili. For me, ang salvation, ang kaluwasan, sa iyo lang din kaayo. Kung imong dawaton si Jesus Christ, kung imong saligan si Kristo, the Bible says, maunay pamaagi sa Ginoo nga maluwas ka. In verse number 9, dili sa imong mga buhat, base na dunay tao nga magpasigarbo. Nakapayubanan na yung sabi, ayaw, pastor ang verse 10. Verse 10. Kaya kita nga iyang mga hamilig, ginuhat, gimugna, diha sa Kristo Jesus, alang sa maayong mga buhat. Now, nalagay maayong buhat, gani. Ilan na rin na ingon nga, maayong binuhatan na tayo nga makaluwas na matulay. Na ay word yan nga maayong binuhatan, after na siya, nga naangko ni mo ang gasa. Dili na siya. Kasi unang nga verse na 8 or 10? 9 or 10? Una di ba ang 8 o 9? So sa 8 of 9, i-explain niya ang kaluwasan, pinaagi lang sa imong gitawag nga pagtuo, pagsalig kang Christ. So ang verse 10, bunga na sa kaluwasan, ang maing buhat niya, bunga na siya. Dili na siya ingon nga, lain po kayo, conflict, kayo eh. Kung ang verse 8, ingon siya nga, grasya na maluwas ka, o ang verse number 10, explain siya nga, kailangan ka magbinayo, kailangan mabilot umayo. Conflict ang Biblia, ato pa ang Biblia, dili, ni mausipyat ang Biblia. Sa verse 8, explain, regalo ang kaluwasan. Sa verse 10, i-explain ito, kailangan magbuhat maayo. Dili. Sa verse 8 palang daan, naangkon na mo kaluwasan. Kasi sa verse 10, buhat na nimo kung sila naangkon. Mao na ang pagsabot sa kanang verse. Pero ang tao masansaw na explain, mas makalabasa ani. Di gab, kabod. Ang ila yung gisaligan, ilang kagalingon more than kang Kristo. Kaya happy nila, mao'y makaluwas nila. Sa 10 lang sila nagbase. Sa 8 of 9, wala dituuhan. Nituo sa verse 10, pero sa verse 8 of 9, wala nituo. Nga ang imong simon, yung una kayo ng verse 8 of 9, kay mo din na ang nagod ang word na kaluwasan, and verse number 10, bunga na sa kaluwasan na imong naangkon. Na ay tawag na maayong buhat. Yeah, normal. Na ay kung tayo luwas ka, yung bigat ng ikaman-on. Luwas ka, dito manikas. Uy, inuod ka na luwas. Kaya ako pagkabalo, ang tinuod na luwas, wala ka manikas. Wala ka inom. Wala ka sigarilyo. Ang tinuod na luwas, wala nagahimog dautan. Mahadlok na mahimog dautan. Nga ilang kinabuhi, ang mga tao bilang nag-claim ang verse number 10, pati palabuga. Paiklan ni wala, debate, makipatay, pero pag human nag-debate, dito nagtaagay, pati hupuga pa human. Kaya nag-celebrate sila, kaya daog sa debate. Ako yawa. Oo na yung mahing binuhatan. Sakto ka lang inuwa, dili oy.
I believe igsoon wala man sa binuhatan ang pagkaanggo sa kinabuhi dayon naa kang Kristo. Amen. Mao ni nakamali sa tao. Kita pa yung imong mali. O di mo kung tama ka. Matama ka kung paano ka sa pulong sa Dios. Amen. Wala may sakto nga tao, wala tama nga tao, dili way perfect nga tao ba. Pero kung subay ka sa Biblia, mao ni mugiyan ni mga mahimo kang matarong. Mao na, always remember this. Wala sa mga inimatan, maski pag usaw debate na magdebate sila, bahala sila. Basta ato magpadayon ko kung unsay pagtuo nga naa sa Biblia. Amen. Always remember, because only Jesus can give us eternal life. Wa nagilain. Wa nagilain. The last. Dali, importante kayo ni. Dili ko ko ni. Sige, ako lang ni. Ako lang naman kay mao ni pinaka-importante sa tanan. The last point is itong abrihan. Matthew chapter 22 verse 32. Ulit sa 2 and verse 2 and 23. Atong una. Matthew chapter 2 verse 23. Una. The hope of Christmas is the Lord Jesus Christ. Why? Nganong siya ang hope, siya paglaom because He is the Savior. Number 2, He is the only one who can give us eternal life. Number 3, kani igsoon, importante jud nga masabtan nimo. Importante nga makuha nimo nga puntos kay mao ni ang ginaatake sa uban nga mga relihiyon. Okay, Matthew chapter number 2. Chapter 2 verse 23. Matthew chapter number 2 and verse number one pala na. Matthew 1:23. Matthew 1 verse number 23. Ana, say amen. Okay, tagaan talaga importansya. Muna ang last mga puntos. Verse number 23, the Bible says, tanawa, usa ka birhen, magasamkon sa usa ka bata, o mahimugso sa usa ka lalaking anak, o sila magtawag sa iyang ngalan nga unsa gani? Emmanuel, nga ang hubad, unsa ingon diha? Ang Dios uban kaninyo. Unsa gani ang meaning sa word nga Emmanuel? God with us. Unsa yung meaning sa Christmas? God with us. Sa imong pagsabot, sa diha nga naabot si Jesus Christ, unsa ingon sa Biblia? Ang Dios uban nato. Ang pangutana, unsa si Jesus Christ? He is God. Jesus is God. Ginoo si Jesus Christ, dili lang ordinaryo nga tao, dili lang propeta, but He is the Lord. Abrihan pa isang verse, Matthew. Atong abrihan na dagang verse ni. Matthew chapter number 22 verse 32. Matthew 22, 32. Now, naay mga proof. Tulong ka proof lang. Wala na sa inyo ang reason. Tulong lang ka proof. Nga nagpruweba nga si Cristo di lang tao, but He is the Lord. He is God. Matthew chapter 22 verse 23. Naana ka? 22, 32. Ako basahon. The Bible says, now, importante na siya. Ingon ang Bible niya, I am the God of Abraham. Verse 32. Ako mao ang Diyos ni Abraham. Muna ang statement ni Christ, yan istoryani. O ang Diyos ni Isaac. O ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos, dili Diyos sa mga patay, apan sa mga buhi. Now, Christ said, He is the God. Siya ang Ginoo ni Abraham. Siya ang Ginoo ni Isaac. Siya ang Ginoo ni Jacob. O siya ang Ginoo sa talang mga buhi. Sa mga verse ng abrihan. Ang atong verse ng abrihan, Isaiah chapter number 6 verse 9. Isaiah 6:9. Naigsoon Jesus, He is the God. He is the Lord. Siya ang Ginoo. Siya ang pinakauna sa hugdanan. Siya ang katapusan. Walay dalis igsoon. The Lord Jesus Christ, siya atong Dios. Buhi nga Dios nga atong ginaalagaran. Isaiah chapter number 9 verse number 6. Mo atong gitawag nga memory verse. Nabasahan ako, lantawan na sa mga mata. Verse 6, the Bible says, chapter 9, verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called what? Wonderful, Counselor, the mighty God, the everlasting Father, and what? The Prince of Peace. Naigsoon ka nga tayo. Mauni ang prophecy ni Jesus Christ nga matao siya. O ingon ni Isaiah, tawagon ang iyang ngalan nga Wonderful. Tawagon ang iyang ngalan igsoon nga Counselor. Tawagon ang iyang ngalan nga the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Ganong gitawag man siya ang ngalan tungod siya ang Diyos. Ginoo si Kristo. Amen? Dili mali atong gisimba igsoon. We have the right person
nga gisimba, and that is the Lord Jesus Christ. And I give you proof, tulo ka pruweba nga mga ingon mata nga Ginoo si Christ. Nga anong Ginoo man si Kristo. Kaligson tabang ninimo kadahang tao nagaadto sa inyong balay, naga-istorya nga si Kristo tao lang. Naga-istorya nga si Kristo propeta lang. Dili Ginoo, dili Dios. Pero pag-aan ta kag tulo ka example karon nga sa Biblia nga nagpamatuod nga siya Dios. Number 1, ato riyan, Matthew 4 verse 10. Gamay na lang yun. Muna nga ginamon ni kaya kung gusto magpadayon na niya. Okay, Matthew chapter 4 verse 10. Gamay na lang yun. Agwanta na ta. Tulong ka puntos. Mahuman tayo. Now, Matthew chapter 4 verse number 10. Tanaw tayo son. Muna tayo nagitintal si Jesus Christ sa kalaban, sa yawa. Okay? Verse 10. Ingon ang Bible niya, verse 10. Unya sa Jesus na ingon to kaniya. Pahawa ka dinhi Satanas, kay kini nahisulat. Ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios o kaniya lamang ikaw mag-alagad. Now, unsay ginapasabot sa verse number 10. Now, ang yawa, gitintal si Christ, nga kung unsay makita niya iyahan na, basta mo simba lang sa gitawag ng Satanas. Pero naana si Christ, dili. Mo ni nasulat. Giingon sa Biblia, ingon sa pulong sa Ginoo nga wala ka lain simbahon kundi ang Dios lang yun. Tama ba? Wala ka lain simbahon, Dios lang yun. Wala kay laing nudhan, Dios lang yun. Kung wala tayo rebulto dili mga na Dios sila. Dios lang yun. Oh, ato abrihan. Matthew chapter number 2 and verse number 2 and 11. Tanaw na tani, sibog lang gamay. Matthew 2 ay na nga ang Biblia conflict na po diri. Di na conflict igsoon. He is God. Ngano man, ang mga wise men nisimba man niya. Kung sa iyo sa Bible, ang simbahon kung saan gani, Dios lang. Pero nga ang mga wise men nisimba man ang mga verse number 2 tanawa. Verse number 2 saying, ingon sa Bible niya, nga nagaingon, hain ba siya nga nahimugso sa mga hari sa Hudyo? Kay kami nakakita sa iyang bituon sa silangan o nag-ani aron pagsimba kaniya. Now, ikso na minaw, kani mga wise men, sa diya nga nakabaw sa prophecy nga na ay gitawag nga star, maoto ti mailhan nga nahimugso na si Kristo. O niya, ingon sila, si Kristo mao ang Misaya, mao ang manluluwas. Ingon sa Bible, ang mga wise men, sa diya nakitaan ng star, ni ato sa gitawag nga Jerusalem. Gipangita na si Jesus Christ, gistorya ang hari, niya na siya, okay, asa man tong natao ito yung hari sa mga Hudyo. Kay, naamon ko ng sign, nakitaan mo ko na mo ang sign, niya mo ato may para mo simba. Nga mo simba ba sila? Kay Diyos mo si Kristo, amen? Klaro na kayo na, wala kayo na simbahon, kundi ang Diyos lang. Kaya nga naman, kay mawala ka dapat yung mga nagharang og simbahon. Nga nung nisimba ang mga wise men, tungod kay Diyos si Kristo. Sa mga verse 11, wala na mahuman diya. Nag-desire pa lang na sila, wala pa lang nakitaan si Kristo ani. Nag-desire pa lang na sila nga simbahon si Kristo. Pero verse number 11, tanawa ko yung sa Bible niya. O sa diya ka sila niabot sulod sa balay, naabot na yun, nakitaan na si Jesus Christ. Tanawa, sila nakakita sa gamay nga bata, uban ni Maria, nga iyang inahan. O kung sa next word, naghapa. O next word, o nagsimba. O sa inyo sa Biblia, nga wala na yung simbahon, Diyos lang. Nga nung gisimba man si Christ, kay Diyos man siya. Klaro na kayo na. In the Bible says, na ay mga pruweba nga nung Diyos ang Kristo atong Ginoo, nga nung Diyos si Kristo tungod kay ginasimba siya. And that's why this morning, dili kawang imong agos sa simbahan. Kaya naman, sakto imong gisimba. And that is the Lord Jesus Christ. Dili kawang ang imong gata ng panahon. Dili kawang ang gibiyaan imong trabaho nito. Nisimba ka dire. Kaya naman, ay ang atong Diyos, Diyos sa mga buhi. And that is Lord Jesus Christ. The wise man worship. Gisimba sa mga alamon, sa mga verse, sa kabrihan. Not only ang mga wise man, ang mga disciple. Gisimba siya. Ang mga kabrihan. Matthew chapter 28, verse 16, and verse number 17. Now, so, mark this. Importante ni. Ayaw ton ini para i-debate sa uban. Ton ini para malikoon ang imong pagtuo kang Kristo. Ton ini dili na kamatintal. Wa nay tao nga makapakonvince sa imong tao lang si Kristo. Ton ini nga ganun para masabtan gyud nimo nga ang Dios imong gilagaran tinuod nga Dios o dili bakat nga Ginoo. Chapter number 28, verse number 16 and 17. Nawala. O sa Bible niya. When the 11 disciples went away into the Galilee, o niya napulo og usa ka mga tinun-an ni adto ngadto sa Galilea, ngadto sa usa ka bukid diin gitudlo ni Jesus kanila. Verse 17. Tan-awa ni Igsoon kayo. O sa diha nga sila nakakita kaniya. O sa next word, sila misimba. Dili lang ang mga wise men, dili lang ang mga maalamon
Bible says, even ang 11 the disciples and that time nga si Christ na banawgikan sa mga patay, pagkabalo nila nga si Christ na sa kitawag nga lugar, giadto nila pag-adwig son, walay na ang himo ang mga disciples, and the Bible says, nisimba sila. Why? Because God, Jesus is what? He is the God. He worship. He received worship. Isa mga verse. Kahit dahil verse na mag-ian, Matthew chapter 14, balik sa Matthew 14 verse 33. He is God because He received worship. He is the Lord. Kaya naman, gi-worship siya. Gisimba siya. Walay tao igsoon nga angay simbahon kung dili ang Diyos lang. Ingon ang Bible, wala kalaing simbahon kung dili ang Diyos lang. And that is the Lord Jesus Christ. Chapter number 14, verse 33. 14:33. The Bible says, unya sila nga diha nasa kayan, midoon o what? Misimba. Mao ning istorya igsoon nga si Peter nilakaw sa dagat, na ay bagyo na abot, na ay unos na naabot. Kung ingon sa Bible, ingon sa Bible dahil verse number 33, yan sa diya, og sila sa diha nga nasa kayan, midoon ka Kristo, hindi man ka gipaundang niya ang bagyo, ang hangin, ang unos, ang storm. Pagkakita nila sa milagro, kita pag-gibot ni Kristo, ingon sa Bible, sila ni simba. Anong disimba man siya? Tungod kay Diyos niya. Number 2 points. Not only he received worship, abri ang Biblia, Mark chapter 2 verse 5 and 7. Nagapag verita abrihan, gawa tayo time, I try my best mamata. Mark chapter 2 verse 5. Markahin gamitin yung mga Bible igsoon, pang markahin ninyo na, pagsulatin ninyo na, para makatabang sa inyo. Mark chapter 2 verse 5 down to verse number 7. Not only he received worship, but the rin. Chapter number Mark chapter 2 verse 5 down to verse 7. Importante ni. Sabto na maayo. Mark chapter 2. Ako basahon, lantawa lang sa mga mata. Verse 5. Sa diha nga si Jesus nakakita sa ilang pagtuo. Siya miingon ngadto sa nagsakit nga paralysis. Anak, ang imong mga sala gipasaylo na. Verse number 6. Apan dihay pipila nga mga eskriba nga naglingkod dito nga nangatarungan diya sa ilang mga kasing-kasing. Verse 7. Ngano ang kining tawhana nagsulti nga ingon o magpapasipala kinsa ba ang makapasaylo sa mga sala gawas ang Dios lamang. Nga ganina igsoon. Ingon ang Bible, wala kay laing simbahon, Dios lang. Dili na po, wala laing makapasaylo sa imong sala, Dios lang po. Tama? Now, ingon ang Bible igsoon, verse number 5. Ni ana sa tawag na isa ka paralisiyo, okay? Karon ayo na ka. Karon gipasaylo na ka. Number 1, ngano gitawag siya Ginoo because he received worship. Number 2, because he forgave sin. Nagapasaylo siya og sala. Mao na rason niya, that's why sa verse niya, nga ano mga eskriba nganong mga tawanan ang ano nagbuot para pasaylo nga wala ba na makapasaylo sala ang Dios raman. Wa kasabot ang eskriba ang mga Pharisee nga si Christ ay Dios. Mao to ang ipasaylo sa mga sala. So that's why igsoon na ay duha ka puntos. The last points, mo ni pinakalas. Number 1, he received worship. Number 2, he forgave sin. Mao na ang puntos dira because Jesus, he received worship, he forgave sin, and last, he is in the beginning. Sa sinugdanan naa na si Kristo. Ito nga ba yan? 1 Kapitulo 1, versikulo 1. O, pasaluan lang ko sa oras. Sige lang, paman lang kita. Gusto lang ako maka-learn ta, mahuman ako ang lesson this morning. 1 Kapitulo 1, versikulo 1. He is God because He is the beginning. Wala siya sinugdanan. Wala nagsugod ang kinabuhi ni Kristo sa Bethlehem. Wala nagsugod ang kinabuhi ni Kristo pagpagkatao niya. But in the beginning, sa diya aghimo ang kalibutan, naan na siya. Kaya siya man ang Diyos. Siya ang Ginoo. Okay, 1 Kapitulo 1, versikulo 1. John 1:1. Basahon tayo. Restart, begin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ako basahon sa verse sa Bisaya. Sa sinugdanan, diha na ang pulong. O ang pulong uban sa Dios. And the next phrase, o ang pulong Dios. Now, markahin ang word niya, kapulong ha. Kanang pulong igsoon, nakakapital letter P na siya tungod kay it refer of the Lord Jesus Christ. Tao ang mentioned na. And that is the Lord Jesus Christ. Then verse 14, taawa. Verse 14 igsoon. Makita rin. Verse number 14, it was ang pulong na himo siya nga flesh.
it was God becoming flesh. Verse number 14. O ang pulong nahimong usaman, unod. Kisa kayo nga pulong, sa Lord Jesus Christ, katong pulong, gikan sinuganan, naana siya. O niya ang pulong nahimong nga, unod. Ibig sabihin, He is a God nga nahimong unod. Ibig sabihin, in the beginning, naana siya, and then nahimong siyang unod. Ibig sabihin, o mipuyo, uban ka na mo. Next verse, o ang nakita sa imong nga himaya, ang himaya, ingon sa ingon na bugtong ni pagkatao nga man, puno sa grasya o kamuturan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, anong Word niya, iksoon, nga pulong, ato tuwa na, kinsa na siya. Ang taawon, 1 John 5, verse number 7. Ito connect. Okay, ato i-connect sa pulong sa verse by verse, ato i-connect na siya. Para wala, na-support verse na siya. Wala lang na diyan na verse, pero na-support verse, ana, ang makatabang sa imuha. Okay, 1 John 5, verse 7. Now, katong pulong nga dahan ito, that is the Lord Jesus Christ. Nahimo siyang ulod. Napay sa verse niya, atong i-prove na gyapon na. Okay. Chapter 5, verse 7. Okay, tanan ta na start, begin. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost, and these three are one. Now, may nagson. Ikaw na Biblia, kay adunay tulong ang mga tuod dito sa langit. Una-una, kasi ito, ang amahan. Kisa ang amahan, God the Father. Ang pulong, ang Word, that is the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. And the next phrase, kung sa ingon niya, and these three, o kaning tulo, usara. Sa ato kanay, ang amahan, ang anak, o Espiritu, usara ang naka-Diyos, pero naitulong ka persona. That is the word Trinity. Walay word nga Trinity sa Biblia, ikson, pero katuo na, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are one. Usara yun na sila ka-Diyos. Kung ayaw kung hino ang mga oneness, nakalaw kag word na oneness, ang word na oneness, wala gatuo nga si Christ Diyos. It is a wrong doctrine from the Bible. O mo yung nagtatagaw sa mga bukit. Amahan na good. Amahan. Wa sila kabalo. Ang Bible nyo sa amahan, ang anak, o ang balaang espiritu. Usa lang na sila. He is the only one God. That's why prove na siya. Nga mauna, in the beginning, naana ang pulong. Ang pulong, ang amahan, ang pulong, o ang espiritu. Sa ganito, usa lang sila. So that's why Jesus is what? He is the Lord. He is the God. Isa ka verse over yan. 1 Timothy, chapter 3, verse 16. 1 Timothy, pamata, muna yung last verse. Sige lang. Pamata, muna yung last verse. Last verse. 1 Timothy, chapter 3, verse 16. Unang Timoteo, kapitulo 1. And then, versikulo 16. 1 Timothy, chapter number 3, verse 16. 3:16. Nakakas, amen? Okay, basahan ako na eh. Kaminawan sa mga mata at mga dalunggan. Verse 16, the Bible says, o sa walay pakiglalis, dako ang misteryo sa pagka-Diyos nun. Mark this ha, na ay misteryo sa pagka-Diyos nun. Verse 16, ang Diyos gipadayag diha sa unod. Sa iyo na kaigsoon. Ang Diyos gipadayag diha sa unod. Ang tao malibog. Ganun man. Kaya ang unahuna manggod sa tao, unahuna sa Diyos, layo lagi kaayo. Ngano ang tao, mingon sila aadi ni Diyos at Kristo, tao lagi na. Kay ilang unahuna, ang ilang ang unahuna is limitado na manggod na. Mingon ta, pastor, imposible kayo. Ang Ginoo nagpakatao. Uy, paminaw, Diyos na. Wala imposible diha. Mahimong sa kiring pwede. Mahimong iro pwede. Mahimong kambing pwede. Mahimong ginawa na. Pero masalamat itaw ang himo. Amen. Wala imposible sa Diyos. Kung magkaigsoon sa diha, nagbiyaan niyang langit. Amot lang ko sa gibata sa mga anghel ito. Sa diha, kagiluto siya. Amot lang ko sa gibata sa mga anghel ito. Pero ang tao, wag ipakialam. Ang tao, wag kitagaag bili. Sa diya dahil naanabot ang nanduluwa, sa diya nga tao si Emmanuel, nagpruweba na is God is with us. Giubanan ka sa Diyos. Tayo sa istorya nga ba? Ako yung istorya before, but mag-end ko ano. Tayo sa katao, unya, sa ilang balay, naay ako kayo mabungtod dito. O kato mabungtod, dito nagapuyo ang mga namigas. Tagang-migas, pagkapangitag pagkaon. Unya, kana nga time, is dako kayo ang dagong. Na paglantaw niya, dako kay dagong, asa mo ulan diniron ba?
Paglantaw sa mga lamigas, dito man nagsubay itong ilang balay sa katong agianan sa baha ba. Kung ulan siya, kung kusotog ng baha, posible ka mga itong mga lamigas, maanod, mamatay itong mga lamigas. O yan, concern siya. Sa usao, hindi mo pili po ihang paon, kaya baka na mo dyan. Hindi mo na pili niya na pang atwato mo niya ang balay, maguba mo po. So ang katong tao, na-concern siya, usao man ko ng mga lamigas man, para nga makatakas sila pag uulan, dili na sa mamatay, dili mabahaan. Usao ko ni pag-istorya sila man. So napo sa una-una nga, wala yun na yung rason. Kung ako napato sila, mga matay na po sila, maipit na na. So yung nauna na siya, ang pinakadabis gano'ng muna ni, dapat siguro mahimok mo lamigas. Yung nauna niya ba? Dapat siguro mahimok mo lamigas. Kung mahimok mo lamigas, at tuon na ko sila, isoryaw na ko sila, oy, hawa mo dili, kay mo ulan na o, mga basa mo, mga matay mo, mga matay mo tanan. Tuway na yung nahuna itong tao, nakitaan niya ang lamigas na way na yung pag-asa ko dili. Ang katong mga kailangan mahimo siya ang lamigas para itong mga lamigas, may istoryahan niya na naay pamaagi, na ay hope, na ay pag-asa natin ng mga matay. Ay that is katong tao mo ito ginadesire niya. Now, atong ibutang sa unahura sa Diyos. Ang Diyos nasa taas. Nakitaan niya ang mga tao tanan. Kabalo siya ang mga tao na ay mga sala. Kabalo siya ang tao padulong sa impyerno. Walay paglaong padulong sa impyerno. Kung ba kayo sa ilay kumaagi sa Diyos, kailangan siya mahimong tao. O kana nga tao, maunay magpa-explain sa mga tao. Kana nga tao mo prove na okay, pinaagi na to, maluwas mo, ayaw mo og tuo sa uban, pinaagi ang Kristo, pinaagi sa kuha, musalig mo na to, para di mo maatog impyerno. Now, Ikson, walay na ay pamaagi ang Diyos para masabtan sa mga tao nga na maluluwas, kung dili, kailangan siya magpakatao. So that's why Jesus is God. Maunay rason. Nakitaan niya atong kahintang, delikado ka ita, mga mata sa tanan. Mag-impirno ka. Pili ng pili, kailangan mo singgit siya, magtamalagan. Antay ka na, makita lagi ka white lead, lagan ng gali ka. Kita lagi mga kung sinakit, anong mga kanto na, at ilok ng gali ka. Sama ko sugoon ng angel, okay? Mga angel, at ito sa mga tao, ito, ingin na nga, kailangan sa mutuon ako para maluwas sila. Malagan yun, tayo? Ang angel, like that way. Yung kanto, maganda ka. Saan mo tag-angel? Wala ang pamaagi, Ikson. Para maluwas ta. Kailangan sa Diyos magpakatao. Mauna, ingon sa Bible, ingon sa verse number 16 diya, na ay akong misteryo sa gitawag ng pagka-Diyos nun. Ang Diyos, gipalayag diha sa unod, dili aksidente, Ikson, nga si Kristo na tao ang kalibutan na, magplano sa Diyos na pinaagi kaniya, makaangkong kaluwasan. Mauna ang tinuod nga tabo sa Biblia, Ikson, walay paglibog-libog na. Ang tao think that Christ is a prophet. He is a person, tao lang siya. But the Bible says, He is the Lord, He is the God. That's why tonight, kung naa na kay Kristo, ayaw batik paglaom ang imong kinabuhi. Sa diya ka naa na kay Kristo, Ikson, naa na kay paglaom. Yes, maybe ugma, may problema mabot. Yes, pili ugma, mag-struggle ka. But there is hope in Jesus. Maybe this Christmas, struggle ka, tungod ka, wag ka madawat ka rin lang. Maybe this Christmas, murag wala kay, dili mo feel ang Christmas, tungod kay wala, kaya nag-appreciate mo. But iman inexon, ang paglaom na atang Kristo. Jesus is the only hope. Mag-aapo tayo, let's pray. Father, Heaven, Lord, salamat sa imong pagkatawa ng kalibutan. Lord, hindi na mo ma-imagine, ikaw ang Diyos, ikaw ang Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari. Ginoo ka nga nagpakatao. Hindi na mo ma-imagine, Lord, nagikan ka sa imong trono, gibiyaan imong trono sa langit, para lang good mo level ka, para lang di kayo makaangkon sa kaluwasan. Lord, dahil mga tao, hindi makasabot na. Pagpasalamat, Lord, kinasabtan na mo. Nga naay paglaong ni mo tungod kay ikaw ang manluluwas. Naay paglaong diya ang Kristo tungod kay siya ang makahatag eternal life, kinabuhing dahil. And last, naay paglaong, Lord, tungod kay tinuod ka na Diyos. Salamat, Lord, sa mong pagsimba nga dili kawang. Salamat, Lord, nga nagasimba mi sa tinuod ni Diyos. Nagasimba mi nga nailhan ka na mo nga ikaw ang Ginoo. Pasalamat, di Lord, nga wala mi sa simbahan, nga wala katudlo about sa imuhan. Pasalamat din nga namin sa simbahan nga nagaila nga ikaw lang bilang Diyos. Wala nagilaing Ginoo nga among ginaalaganan o among
sin ba. Lord, i-bless mo mga tao ha. Unta na sa iyang tunan, ma-apply mo na sa natin ako. Yung mga ginaampo, ginasalag, ginapasalamatan, in Jesus' name. Ito mo sa ulo, igsoon piyon sa mata.